Good day po. Na-record akong di oras. Paggising ko, nood akong YouTube. Nakita ko yung si Elizabeth Oropesa. Anong tawag niya kasi? Meron siyang tinatawag na Agartha. Naawa ako sa kanya. Pero dalawang pwedeng sa kanya eh. siguro kailangan siyang yung sa mental, anong tawag doon? Mental, parang mga psychiatrist, kailangan sigurong ka-psychiatrist. Kakaawargo siya. Yung imahinasyon na simula yan, pagkabata niya eh. Yung mga naintindihan niya. Hanggang ngayon, yung tinatawag na pero para sa akin, okay lang yan. Ibig ko sabihin, siguro okay lang kahit na hindi na siya pa-psychiatrist. As long as na hindi naman siya nakakasakit, di po ba? Siguro yung kailangan na i-rehab o ipa-check yung mentalidad is yung nakakasakit siguro. Yung nakakasakit. Pero siya, sa tingin ko din naman siya nakakasakit eh. Naawa lang ako sa kanya kasi kung ano-ano rogong nasa imahinasyon niya simula pagkabata niya hanggang ngayon, yung mga naintindihan niya, and then nakapag-create siya ng dahil rogo, kawawa. Ako, nagparehab ako nun. Sabi ko sa mama kasi tinitignan ko, baka tama yung sinasabi nila. Simula yun nung nag-iwalay kami na napangasawa ko, kung ano-ano nang nangyari. Kaya pinilit ko si mama ko, nagparehab ako kasi nakaka-istorbo na ako, no? And then baka tama sila, baka tama nga na mga nakakasaksi, baka nga namuurit na siya. Kaya sabi ko kay mama ko, pinilit ko si mama ko, napaiyak pa siya na ayaw pa niya, medyo matagal bago siya pumayag. Kasi mahal ko mga kapwa ako, nakaka-istorbo na ako. And then, gusto kong makita kasi gusto ko mga proof. Gusto ko ng katotohanan. So, yung sinasabi nila, baka tama sila ako. Kaya, ayun, pinilit ko si mama ko, nakapagparehab ako. Nakapasa ako dun sa Dapat kasi pumasa ka daw muna eh. Nung kinausap namin yun sa munisipyo. Sakto, nakapag-drugs na rin ako nun. Isa yun sa naging anong tawag doon. Tapos, nagpa-psychology din ako. So, yung nireseta sa akin na Olanzapine, hindi ganun kataas yung dosage. Pero, hindi ako makatayo. Mahigit 24 hours hindi ako makatayo. Para akong yung naglalaway tapos hindi ko makontrol physical ko. Tulog ng tulog. Pilit ko minumulot mata ko kasi gutom yung katawan ko. Randam ko gutom yung katawan ko. Kailangan kumain ng katawan ko. Kailangan uminom ng tubig. Kailangan kumain. Hindi ko makontrol yung physical ko. Kawawa. Kaya isa sa dahilan na napagdesisyonan ko ay kailangan ma-rehab siya. So baka nga tama sila. Ngayon dun sa rehab yun, isa sa naging passport, parang style passport ko, is yung sa eksakto nakapag-drugs din ako nun.
Kaya pinasa ako ng munisipyo na magparehab ako. Tapos may psychology din akong record, which is mamaya po masasabi po sa inyo yung conclusion. So, sa rehab, naging dorm coordinator ako doon. 4 yung position doon. Marami palang position. 4 yung pinakamataas na position. High ranking ang tawag nila. Ilang hundreds kami doon. After 2 to 3 months, hindi ko sure kasi kung 2 months o 3 months, nakuha ko yung position na pinakamataas na position. Doon sa 4 kasi, kasing 4 na yun, pantay-pantay yung position, yung nila. Kaya tawag sa kanila ay high ranking. Yun. Nakasama ako doon, high ranking. Simula junior, maging transition, naging high ranking din ako. Dorm coordinator lahat yung ko. Tapos ako din yung pinakaunang dorm coordinator ng transition doon. Kasi dumadami na yung lumalaya nung papunta na ako sa transition. So kailangan na nila ng dorm coordinator. Nung kasing senior ako, hawak ko rin yung transition bilang dorm coordinator. Ako pa rin yung dorm coordinator nila. Kasi nga, wala pa silang dorm coordinator, yung transition. So, nung nag-transition ako, napag-usapan na kailangan na ng dorm coordinator kasi yung ng transition. Kasi parang hindi pantay kasi na parang dapat ahead sila sa akin transition dun nung senior ako. Pero parang ako pa yung high ranking nila pagdating sa dorm coordinator. So, nung transition ako yung pinaka-unang dorm coordinator dun. Naging dorm coordinator. So, junior-senior transition, nakuha ko high ranking. Alam ko may record ako doon na kaya nung ko nun, binigyan akong maganda daw record ko. Binigyan akong pera. Pagkatapos ko doon after 11 months, binigyan ako, ewan ko, nakalimutan ko kung ilang libo binigay sa akin ng munisipyo. Maganda daw record ko doon. And then tapos nung una po ako doon, siguro mga ilang weeks lang siguro. Nainis ako doon sa ayok kasing kasinungalingan. Gusto ko katotohanan lang. Nainis ako doon sa isang expediter doon. Wala pa akong position nun. Pag phase 1, phase 2 ka, wala ka position Magkakaposisyon ka pag junior. Tapos doon ka muna sa magugas plato. Hanggang sa kung ano-ano na mangyayari. At hindi by senior or tagal kung magiging high ranking ka doon, no? Marami pong posisyon kasi doon. So, let's say 10 hanggang 10% lang out of 100% ang chance mo na maging high ranking ka doon. Nainis ako doon sa expediter. Kasi meron pag magwiwi ka doon, merong malaking ganon. Tapos kukuha ka, tapos pasok ka. Kukuha kang sa isang tabo, tapos papasok ka. Dapat may ganon Yun yung rules nung una Tapos, yun, wiwi ka. Paglabas ko, merong expediter, ka agad. Tinawag niya ako. Ba't hindi ka nagpaalam sa akin, sabi niya. Meron na pong nauna sa akin. Nakita ko hindi man nagpaalam sa'yo. Ang pagkakaalam ko kasi hindi na kailangan ng paalam. Ba't kailangan mo ng paalam Pwede pa siguro kung hindi ka kumuha ng tubig, di ba? Pwede ka sigurong lagyan ng violation. Nakita ko, hindi nagpaalam siya sa akin, sabi niya. Nakita ko po, hindi siya nagpaalam sa'yo. So, ang conclusion nakita ko kasi, hindi na kailangan ng paalam.
Kailangan lang kumuha ka ng tubig sa isang tub, tubig, bago ka pumasok. Yan yung pagkaintindi ko. Parang hindi nainis ako. Tapos kinompro niya ako. Yung violation. Tapos galit akong umalis. Tapos nakalimutan ko na kung ano pang pinagsasabi ko nun. Tapos tinatawag pa niya ako. Sinabi niya yung binibigyan pa niya akong violation. Hindi ko umalis na lang ako. Paggalit kasi ako, andat maaari, ayoko may tao sa paligid ko. Tapos pagdating ko sa dorm, doon pa sa taas yung dorm namin, phase 2 ako nun eh. Yun, yung boom, sabi ka na yung anong tawag doon? Yung pader doon. Tapos pati yung yung sa ilalim, boom, lokong kamay ko to. Kabog lang kabog. Hindi kasi pwedeng lagyan ng distansya. Halimbawa ito. Hindi ko pwedeng layuan ng distansya. Mas kasi. Kaya, ginanyan ko lang, yung malapit na distansya. Bung! Budung! Lupit yung Loko ako. Violation yun, bawal po yun. Destruction of property tawag na nun. Mali, hindi tama. Yung ginawa ko yun. Tapos yun nga, tinatawag ko morning meeting. Morning meeting nga ba yung tawag doon? Basta yung unang pag umaga, hindi ako pumunta. Hindi ako maimik. Bawal yun. Dapat lagi kang mag-attend doon. Hindi pwedeng basta-basta yung excuse doon. Dahil na wala ka pang posisyon. Phase 2 pa lang ako nun. Yun si Sir Rafael nun. Tinawag niya ako. Yung ang bait ng aura niya. Napasunod ka agad ako. Yung bang parang safe ka sa kanya, ganun. Parang yung aura niya yung parang inahag ka niya, yung aura niya. Parang safe na safe ka sa kanya. Si Sir Rafael, isa sa nagtatrabaho doon. Ayun, hanggang sa yun, na ako. Doon nagsimula na pinapainom na ako ng Olanzapine. Ayun. Siguro nila, moretsi ako. Nagalit ako doon sa sinungaling sa harapan ko yung expediter eh. Ang sakit pa naman sa akin pag nagsisinungaling sa harapan ko. Meron nga akong deacon pa siya, deacon. Ninong ko siya sa kasal. Deacon pa siya. Tapos doon pa kami sa church. Nagsinungaling sa harapan ko. Talagang tumayo ako. Nagigil ako. Inanong ko yung desk ganun. Pero pagkatapos nun, napasno natin. Meron pa mga pastor nun. Masag sa akin pag nagsisinungaling sa harapan ko, na-involve ako. Pagkatapos nun, inayaan ko na. Ano man sabihin niya, bahala na siya. Mawawala na yung pagkaintindi ko nun. Ganon siya ako eh. Pag nagalit na, pag nabuhos na yung inis ko, mawawala na yung pagkaintindi ko nun sa kanila. Ibig sabihin, bahala na sila. Kung lilitaw man na
ako yung pinakamaraming mali, okay, wala nang problema dun. Basta ako, nalabas ko na yung inis ko. Bala na sila. Pag ganun, sinusukuhan ko na yung kapwa, akong yun. Ibig sabihin sinusukuhan, hindi ko na siya ilalagay sa bala na siya kung ayaw niya ng katotohanan. Ako kasi gusto ko yung katotohanan lang. Ayaw ko ng kasinungalingan. Yung kumbaga ang tagal kong bata pa ako, simula nung doon ako isa siya sa hinahangaan ko. Tapos bigla ganun. Masakit tan. Kaya nung pag-uwi ko nun, ay pinag-pray ko pa siya. Tapos kinonfirm ko pa nun, tinanong ko si message ko. Di ba ganito yun. O yun, kinonfirm ko sa message ko nun, yung ex-wife ko. Ayun. Na proof, nagsinungaling nga siya dun sa usapin niya. Yung ibang usapin kasi di ko na inano yun. Ayaw niyang katotohanan eh. Kung ano yung pagkaintindi niya, istorya niya, ayun yung pinipilit niya. Okay. Basta sa akin, alam ng Diyos ang lahat. Basta ang conclusion, mahal ko mga kapwa ko. Pero tinanggap ko, mali ako. Nagkamali ako doon. Mali ko yun. Doon sa ginanyan ko yung desk. Kasi kahit anong galit mo, kahit anong inis mo, lalo na matanda sa harapan mo, wag hindi tama yun. Wag mong gawin. Lalo na sa church pa nun. Tapos, nandun yung mga pastor. Pinag-usap kasi kami. Pero okay lang yun. Siyempre, iba yung naintindihan niya. Kung ano naintindihan niya, ayan yung mahirap kasi. Pinipilit paniwalaan yung gustong paniwalaan. Ako kasi di ako nagpaglaro. Kung pag-usapan natin kung anong tama, kung anong mali. Kung ano yung katotohanan. Kung ano mismo ang nangyari. Ayoko yung ibang pagkaintindi, ganyan. Halimbawa, iba yung pagkaintindi mo sa nangyari. Hindi ganito po yan. Ganun po sana gusto kong mangyari. Ngayon, kung wag niyang, kumbaga, i-correct lang. Halimbawa, ako naman, may nasaksiyan ako sa kanya. Ganito po kasi nasaksiyan ko. Ngayon kung hindi pala ganun, base sa pagkaintindi niya, nung oras na yun, no? Hindi yung oras ng real time na pinag-uusapan namin. Kasi ang pagkwento kasi, dapat yung mismong oras na yon, anong naintindihan mo? Hindi yung naintindihan mo ngayon na habang kinukwento. Magkaiba po yun. Yung oras na yon, yung oras mismong yun, ano pang pagkaintindi mo? Kung mali ang naintindihan ko sa nasaksiyan ko sa'yo, i-explain mo. Itama mo. Itama mo in a way na wag makipaglaro, na baka lalagay mo lang yung mga pagkaintinding para maging tama ka. Okay lang yan. Kung ano yung tatanggapin ko. Basta yung katotohanan lang sa ano. Allergy ako sa kasinungalingan. Nung bata pa kami ng kapatid ko, nakatalikod magulang namin, iniinis ako lagi. Tapos biglang-bigla harap magulang namin. Nag-iiba. Basakit, nahirapan ako nun. Ay, bakit ganon? Siyempre, mga bata pa po kami nun. Si kuya ko rin mapamusit lang na nung bata kami. Doon siya masaya kasi, para naboboring siguro sa mundo. Siyempre, iba pa yung pagkaintindi namin nun nung bata. So, kinuwento ko lang po, kung ano naintindihan ko, yung mismong oras na yun. No? Hindi ko binabago habang kinukwento ko ngayon. Ang kinukwento ko kung ano naintindihan ko nung oras na yon. Hindi ngayong oras na to. Kasi ikaw na nagkukwento sa kapwa mo. Pwede mong baguhin yung kwento mo para pumabor sa iyo ang pangyayari. Ako hindi. Kinukwento ko kung anong mismong naintindihan ko sa oras na yon. Hindi sa oras na to na naintindihan ko.
Oo, okay lang yan. Hindi magkaintindihan. No? Kung ayaw niya nang maintindihan, ako sa akin hindi okay kung totoo siya. Hindi magkaintindihan. Pero kapag sobrang nagalit na ako, tapos nainis na ako sobra, tapos napasno na ako, nabala ka na. Yun yung ibig ko sabihin sa pagsuko ko sa kapwa ko. Kung ayaw niya ng katotohanan, para mapasno sana siya, no? Ako kasi kung mali ang meron akong mali gaya, sa ayaw gusto meron eh. Sasabihin ko yan. Kaya lang ang kapwa ko, kausap ko lagi, para nakikipaglaro. Siya daw ang bida. Wala daw siyang mali. Mahirap yun. Imposible yun. Na perfectong tama ka, perfectong mali ako. Imposible po yun. Ayaw mo tignan yung tama ni ako. Pag ganon, close na. Hindi na natin kailangan mo nang mag-usap. Pero pag uwi ko nun, pinapray ko pa siya. Mahal ko mga kapwa ko. No? And then, tinignan ko yung mali ko. Mali yun. Mali yung ganyan, coin desk. Tapos nandun pa sa ano. Mali yun. Tapos ninong ko pa sa kasal. Deacon. Mali yun. Mali yung ginawa ko. Hindi tama yun. Pagka walang respeto. Lalo na sa church pa yun. Mali yung ginawa ko. Tapos, yun nga, ang mga, kasi pagpikit na mata ko, pinapatawad ko. Kung ano man naintindihan kong pagkakamali niya. And then, mahal ko pa rin siya. Naway, patawarin niya ako sa pagkaintindi niya na mali ko. Ngayon, nagsisimpa pa rin ako na. Tapos, pag nakita ko siya, ako kasi by aura, by pakiramdam. No? Base sa imahe at tunog, nasasaksiyan ko. Ngayon, wala. Yung pakiramdam, yung naramdaman ko sa kanya, hindi pa niya ako napatawad. So, naiilang ako sa kanya. Hindi ako masyadong makalapit. Parang may pagka-plastic. Kung ikaw siya, makikita mo ko, parang plastic ako, gano'n. Pero sasabihin ko po, sinabi ko, i-explain ko maigi, kung ano naintindihan ko, mismong oras na yon. Gusto kong hiyag kung tutuusin. Kasi, hindi kami nagkaintindihan. Yun eh, hindi kami nagkaintindihan. Kasi kung naintindihan ko siya, hindi ko gagawin yun, yung ganyan ko yung disc. Tapos alam ko, napasigaw pa yata ako. Kasi kung naintindihan ko siya, di ba? Hindi niya gusto yun eh. Pero nagawa kong ganun. Ano yung contest? Huwag ko nang ikwento. Kung gusto niya, usap kami, gusto niya ikwento ko lahat ng pangyayari, naintindihan ko mismong oras na yon, no? Open ako. Kasi sa akin, kung gusto niyang mapas, no? Sa akin kasi, kapag may mali ako sa ganyan, sasabihin ko yan. Pero hindi mo pwedeng i-justify na lahat ng mangyayari is mali. Sayang gusto may tama, may mali. Na pinag-uusapan yan, kailangan natin ma-identify. Ano nga ba talagang katotohanan? And then magpatawaran. O ano kaya pwede natin gawin sa susunod pag ganyan? Para hindi na tayo, para maiwas tayo dun sa hindi pagkakaintindihan. Nakita ko siya nun, gusto ko siyang hug kung totoo. Yun nga lang, yung naramdaman ko sa kanya, hindi pa niya ako pinatawad. Nalilito ako sa kanya. Bakit? Kasi ang pagkaintindi ko, isa siya sa nagtuturo na sa pagpapatawad, pagmamahal sa kapwa. Yun yung pagkaintindi ko. Kahit na hindi ko literal na naintindihan ng mga sinasabi nila. Nakakapagsalita lang bibig ko to base sa kaharap ko o kaya naman sa ibang kapwa.
Hindi ako literal na ako, oo, literal nakikita niya ako mismo nagsasalita. Pero nakakapagsalita ito nang dahil sa inyo. Hindi lang ng sarili ko lang. Meron pang isa pa rin, noon namang nag-aaral ako computer technician. Di ba? Teka, ano yung topic? Nag-iba yung topic. Noong nag-aaral ako computer technician. Ayun, wag ko na ikwento buo, no? Yan, kung gusto niya, o kung sino mang gusto kwento ko buo, usap tayo. Pero wag dito, kasi mahaba kasi ng mga kwento eh. Sarap magkwento na eh. Baka mapasarap na naman ako sa kwento dun. Ayun, in short, ginanyan ko rin yung test sa English ko. Kasi, sa teacher ko, kasi sinagot ko na siya eh. Sa katanungan niya eh. Ngayon meron pa, sabi niya. Tinignan ko paano pa yung pwede niyang, gusto niyang sagot. Tinignan ko, hanggang pang 3. Tapos, pinuntahan na naman niya. Meron pa, sabi niya. Eh sir, wala na po akong alam sir. Kasi pagkaintindi ko, yun yung mga sagot na gusto niya. Yun daw yung tamang sagot. Naghahanap pa siya, pagkaintindi ko, wala na siyang kasagutan doon. Tapos biglang-bigla umalis. Pabulong-bulong siya. Kasi mahilig yun mamahiya sa mga kaklase ko. Teka, ba't wala nang sound? Sound pre. Napahaba na naman yata. Mahilig siya mamahiya sa mga kaklase ko. Isa yun sa hindi okay sa akin. Kaya napunta yung pagkainis. Bubulong-bulong siya. Ginawa niya, hindi niya naintindihan, hindi niya kayang i-explain siya. Nagsalita ako. Bubulong-bulong siya, pinaparinig niya sa mga class banda doon. Nagsalita na ako, sir, kapag hindi masagot ng estudyante ang tanong ng teacher, ang teacher ang sasagot. Ako. Tapos yung lumalaban to, parang ganun yung niya. Pumunta siya sa desk niya. Tapos inuulit-ulit ko. Nainis akong sobra. Kapag hindi masagot ng estudyante ang tanong ng teacher, ang teacher ang sasagot. Kasi sumagot na po ako eh. 2 o 3 ata yung nasagot ko sa katanungan niya. So may sagot na ako. Ngayon sabi niya, meron pa daw sagot. Kulang pa daw. So, yung hinahanap, yung missing na sinasabi niya, wala na akong makita sa kanyang pagkaintindi. Base sa naintindihan ko sa kanya, yun lang yung mga kasagutan. Walang kulang dun. Tapos naghahanap pa siya, nagsisinungaling siya sa harapan ko. Sabi niya, meron pa pero wala na. Base sa naiintindihan ko sa kanya. Kaya doon ako tapos inaano niyang papahiya niya ako. Hindi pwede. Walang problema yan. Yung problema, yung harap-harapan nagsinungaling sa akin. Tapos, bigla akong naalala, mga mahilig sa mamahiya sa mga kaklase ko. Nainis ako. Yun, inuulit-ulit ko yung sinabi ko. Tapos, ginanyan niya yung desk niya. God damn, sabi niya gano'n. Tapos, ako, talaga, katabi ko yung girlfriend ko nun. Tapos, si nakuya ko, yan, si naparang Mark nandun. Tapos, ginanyan ko, patayo ako. Kailangan tumayo eh. Baka maano yung desk. Pagtayo kong gano'n, nagbura ako. Minura ko. Minura ko eh. Mali po yan, no? Mali po yun. Grabe naman ang pagmumura ko hanggang sa tuloy-tuloy ko siya. Tapos inuulit-ulit ko yung kapag hindi masagot ng estudyante, tanong ng teacher, ang teacher sasagot. Sinakuya ko, sinisikap nilang maaawat ako, nakayuko lahat sila eh. Habang nagsasagutan,
Sasagutan nga ba kami? Halos ako yung nagsasalita na. Kinadem niya ako eh. Style niya yung goddamn eh. Mumurahin niya ang Diyos. Naintindihan niyo ba nila yung sinasabi nila? O baka mali lang pagkaintindi ko. Talagang pinamurog, class dismiss, sabi niya. Abang papalabas kami, nano ako na nakuya ko yun. Abang papalabas kami, minumura ko pang minumura. Hanggang sa paglabas ng gate. Hanggang sa doon sa sa side na makita mo pa yung room doon. Minumura ko pa eh. Pag uwi, tapos nung hapon na tayo may pasok or kinabukasan, nag-aaral pa ako. Gusto ko magbati kami. Siyempre, gusto ko makaintindihan kami. Bakit nangyari yun? Eh, pasok pa ako pre. Tapos nakaupo ako, nagbabasa ako. Biglang-biglang naramdaman ko siya nasa likod ko. Tapos bigla siya nagsalita. Anong binabasa mo, Mr. Flores? Sabi niya. Ang sarap ng tono niya, pre. About sa piyesa po, sir. Maganda yan sabi niya. Marami ako libro doon, sabi niya. Isang araw, palitan tayo, no? Sabi niya. Ayun, okay na. Opo, sir. Mahal ko mga kapwa ko. Normal lang. Nainit. Normal lang meron tayong hindi pagkakaintindihan minsan. Inuulit ko po, ako, hindi ko pinagtatanggol ang sarili ko. Kapag kung ano yung mali ko, talaga gusto ko ma-emphasize pa yan. Pero sa harapan mo, hanggat hindi ka kupakalma, hanggat ang naintindihan ko sa'yo, ang aura mo, perfectong tama ka, perfectong mali ako, hindi ko kaya yun. And then, saan napunta? Napahaba na. Road 32 minutes. Bip. Pinag-uusapan si Okay. Next na po, wag na po yun. Pero kung gusto niyo ikwento lahat, kung kwento ko lahat, ready kang magkape tayo tsaka merienda. Hanggat maaari, ayoko nang minom kasi di ako naintindihan eh. Pero kami ng kuya ko, dati minsan umiinom kami. Pero nung yung ko dito. Kasi hindi na masakit ulo ko matagal na. Naintindihan ko. Alam ko, sakit yun. Tapos, bigla na. Parang magiging pakapata yan dito. Parang makukuryenteng malamig. Na hindi ma-identify kung mainit o malamig. Nasaan na ba ako? Nasaan na ako? Ang nakita ko, tapos pagkatapos nun, ayun, para sa akin, okay. Huwag ko na ikwento lahat. Basta, kung gusto nyo, kwentuhan tayo. O kaya, si papa ko tsaka si mama ko, alam ko na kwento ko na sa kanila, na-explain ko na yung mismong naintindihan ko sa oras na yun. Basta pag sumisigaw ako, tapos ikaw yung dahilan, kung gusto mo, kung naintindihan mong ganon, gusto mo, usap tayo. Bakit? Ang ikukwento ko sa'yo, yung naintindihan ko sa oras yun mismo. Hindi sa oras ng habang pinagkukwentuhan natin. Wala akong pakialam sa usapin na tama o mali. Ibig ko po sabihin, hindi ko pagtatanggol sa sarili ko in a way na kung paano nyo ipagtanggol sa sarili nyo. Ang pagtatanggol ko sa sarili ko, yung katotohanan lang. Yung katotohanan lang. Kapag kalmado ka na, okay ka na, na wala na sa aura mo yung
yung sobrang lakas na 100% sabi ng aura mo, ikaw tama. Perfectong tama ako, perfectong mali. Kapag wala, nabawasan na yun, ayun, pwede na tayong mag-usap na ayun, hingi ako tawad kung titignan ko yung pagkakamali ko, hingi ako tawad. Mahirap ka ano yung sorry po no kung ang nakita ko po is sorry po sa katotohanan, pero kung taliwas man ang pagkaintindi mo, okay lang po, wag po tayong away no. Ang katotohanan na nakita ko po, sorry po, lahat kayo may diferensya sa pag-iisip. Kung sasabihin niya may diferensya ako sa pag-iisip, ako yung may diferensya sa pag-iisip, okay po. Pero hindi po natin kailangan mag-away. Piliin natin magmahalan. Inuulit ko po, wala tayo sa pelikula. Yung pong ano pala, no? Pagkatapos ko sa rehab, no? And then, pag uwi ko, naman ko, umabot atang match, tapos na, may nagpaano sa akin. Tapos iba na epekto, no? Ng marijuana at saka shabu. Iba na epekto. Kung gusto mong makwento ko sa'yo, kung may oras ka, kwentuhan tayo. Basta, walang alak please. At drugs lalo na. Pero, depende pa rin kung pwede tayo o kwentuhan na harap-harapan. Kasi, pili na yung ano dito. Umiiwas ako. No? Ang tunay na umaalis sa bisyo is wag mong tuksoin na sarili mo. Kasi minsan ikaw yung lumalapit. Kung mapansin mo, sa ayaw mo nang gawin ganyan, pero ikaw pala lumalapit, tinutokso mo pala sarili mo. Kahit alam mo 100% ayaw mo na, hindi ka na magkakanon, wag mo pa rin tuksoin na sarili mo. Kapag nakipagbarkada ka pa sa ganyan, parang tinutokso mo sarili mo. No? And then, after, so 11 months ako sa rehab, tapos pag uwi ko, magbilang ka pa ng 20 months. After 20 months, napunta na ako sa kulong. So, pinagdusahan ko na po yung violation ko po sa gobyerno, no? Kaya paglaya ko, sinikap kong totoong maging malaya. Masalita ako kung anong ibig ko sabihin sa inyong mga kapwa ko. Pinagtatanggol ko po kayo sa karunungan. Ang karunungan ng dahilan kung bakit nagkaroon ng debate, bakit nagkaroon ng maraming away. Ang karunungan ng dahilan. Ang tinuturing mong perpekto sa sarili mo, tinuturing mong perpektong mali, ang kaaway mo. Parang nasa, ano na, tsaka yung napapanood ngayon kung mapansin. Nakakabahala, nakakatakot, nakakalungkot. Dapat daw magaling manakit ang bida. Bakit pa ulit-ulit? Yung ibang sinasabi ng bibig ko. Alam mo na po yung kasagutan dyan. Manood ka po. Di po ba paulit-ulit sila? Paulit-ulit ang nasasaksiyan natin. Hindi ka nagsasawa? Tapos sa akin, paulit-ulit yung sinasabi ng bibig ko. Minsan, nagsasawa ka, no, John? Silang paulit-ulit eh. Nabuo po ba ang Biblia para mag-away-away yung mga tao? Kung paulit-ulit na lang. Paulit-ulit ang nasasaksiyan. Nang dahil sa nagkaroon ng world of debate, nagkaaway sa harapan pa ng Diyos. Sinasabi nila, inuulit ko po, wala pong literal na Diyos. Hindi nilalang ang Diyos. Bakit nyo nilalang? Sa pagkaintindi nyo. Kung yan ang pinaka-importanting libro sa buong mundo, patunayan nyo. Saan sinasabi nyo importante? Ang ginagawa nyo conclusion sa librong yan ay hatred
hindi man love. Kung sinasabi niyong love, may kondisyon. Dapat sa'yo siya magpauto. Dapat sa'yo siya humambi para kay mga bata. Nawawala sa katotohanan. Yung nga ba ang tunay ng murit? Patawad po kung paminsan-minsan nakakausap ko yung karunungan. Gayong wala. Para maintindihan, wala naman kasing imahe at tunog karunungan. No, na-create lang yan ng utak ng mga tao. Mga curiosity, ganyan. Kung ano-ano pagkaintindi, yan ang karunungan. Patawad po kung pag sumigaw na siya ako, ibig sabihin nun, ang karunungan, nagagalit ako sa karunungan. Hindi po sa iyo, kapwa ko. Mahal kita, kapwa ko. Lahat tayo mayroong pagkakamali, pero hindi tayo ang pagkakamali. Dito sa mundo walang perfecto, huwag pong kalimutan. Walang perfectong permanente. Hanggat meron pang nahirapan. Kaya pag meron kang hindi kayo nagkaintindihan, kung gusto mong magkaintindihan kayo, pumunta ka sa katotohanan. Umalis ka sa kasinungalingang perfectong tama ka at perfectong mali ang kaaway mo. Please, labanan niyo po ang karunungan niyo. Labanan niyo po ang karunungan. Huwag niyo piliin mag-away. Piliin niyo magmahalan kayo. Huwag kayong magpatalo sa karunungan, please. Mga Panginoon po. Sige pa, love you po. Sana po, love mo rin po kami.